Sa kadiliman ng mundo, pinagmamasdan ni Satanas ang bawat isa. Inaabuso ang ating mga kahinaan upang hikayatin tayo sa 7 uri ng kasalanan. Kung hindi tayo mag-iingat at tanggihan ang mga tukso, manganganib tayong mailigaw at mahulog sa impyerno. On kayabangan. Magaling si Satanas sa pagpaparamdam sa mga tao na sila ay nakahihigit sa iba, na nagiging dahilan upang maliitin nila ang kanilang kapwa. Ang ganitong pananaw ay nagdudulot ng kayabangan at pagmamalaki na nagiging sanhi upang baliwalain ang iba. Inggit. Madalas pukawin ni Satanas ang inggit sa ating puso na nagiging sanhi upang magtaka tayo kung bakit may magagarang sasakyan ng iba, magagandang bahay at masayang buhay habang tayo'y wala. Ang inggit na ito ay maaaring magdulot ng galit, kalungkutan, at maging ng pagpatay. Galit. Nasisiyahan si Satanas sa paglikha ng mga alitan, nagiging sanhi upang mag-away ang mga tao sa mga maliliit na bagay. Maaari itong magdulot ng pananahimik sa pagitan ng mag-asawa, pagkabasag ng mga pagkakaibigan, o maging ng mga digmaan. Lahat ng ito ay kadalasang nagmumula sa galit. Kasakiman. Tinutukso ni Satanas ang mga tao upang mahumaling sa pera at mga material na bagay. Patuloy nitong ikinikintalang ideya na ang pera ay ang lahat-lahat, na nagtutulak sa mga tao na walang pagod na hangarin ang kayamanan, mas lalong maging sakim at magtangkang magnakaw o mang-hold up. Katamaran. Tinutukso din tayo ni Satanas na magpakasawa sa mga makamundong kasiyahan, magpakalulong sa mga cellphone at laro, at iwasan ang mga responsibilidad sa buhay. Nawawala ang interes sa pagdarasal o paglapit sa Diyos, at sa huli ay nahuhulog sa pagkawasak at kawalan ng pag-asa. 6. Kalabisan sa pagkain. Ginagamit ni Satanas ang pagkain upang gawing mapurol ang ating mga pandama. Hinihikayat tayo sa labis na pagkain at pag-inom. Ang kalabisan sa pagkain na ito ay maaaring makasama sa kalusugan at maging sanhi ng kamatayan, dulot ng karamdaman. 7. Pagnanasa. Si Satanas ay bihasa sa paggamit ng mga pagnanasa upang tuksuhin ang mga tao, nagtutulak sa kanilang maghangad ng kapangyarihan at kasiyahan sa laman. Hinahanap nila ang mga pansamantalang kaligayahan nang hindi iniisip ang mga magiging resulta, na nagiging sanhi ng paglabag sa moralidad at pagkawala ng kanilang pagkatao. Nahulog ka na ba sa mga kasalanang ito dahil sa mga tukso ni Satanas? Panahon na upang magising. Kung hindi, unti-unti kang dadalhin ni Satanas patungong impyerno. Nagbabala ang Biblia. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Tinalo na ng Diyos si Satanas at inihanda ang isang walang hanggang patutunguhan para sa atin. Sa pag-asa sa Diyos at pagsunod sa Kanyang salita, mapagtatagumpayan natin si Satanas, makalaya mula sa kontrol ng kasalanan at maging karapat-dapat para sa langit. Pipiliin mo bang magtiwala sa Diyos upang talunin si Satanas?